Maituturing na pangsalba ng buhay ang mga resuscitator. Problema nga lang sa marami ang gastos para makagamit ng automatic device nito. Kaya naman ilang Pinoy ang gumawa ng kanilang bersyon yan na mas mura pero epektibo raw. Para bigyan ng mukha ang balita, mobile journalist Amy Atienza. Malaking tulong sa pagbibigay ng oxygen na kinakailangan ng mga pasyente ang resuscitator. Makikita yan sa mga ambulansya at mga hospital wards lalo sa emergency room. Merong demakina at meron ding manual. Lumaki ang pangangailangan para sa resuscitator noong COVID-19 pandemic. Lalo't isa sa sintomas ng sakit na ito ay hirap sa paghinga. Kaya sina Dr. John Joel Martinez at Engineer Chris Paulo Hate gumawa ng mas mura at locally made pang machine resuscitator na makapagbibigay ng temporary breathing assistance. Ang tawag nila dito, hango sa salitang Japanese na ENMEI o extension of life. Automatic na ang device para hindi na mahihirapan ang gagamit nito. There's parang a user interface options na they need to choose lang. The respiratory therapists will choose anong options. This is 40 breaths per minute, and itong 500 volume. And then i-execute niya, i-start niya, and then the pump, the machine will go by itself. Tiyak din daw na epektibo ito dahil sumailalim na sila sa standard checking ng Department of Science and Technology. Lahat ng certification and safety na regulations, standards na belonging dun sa product na nadaanan namin. Tumulong na rin sa kanila ang Lung Center of the Philippines para makakuha ng mga pasyente na susubok para sa produkto. Isa sa mga plano nila para sa ENMEI ay gawin itong mas compact. We're looking into bringing it to the bedside sa bahay. No? If we can have something like that at home. But of course, that's for the future. No? We're still going for hospital use and ambulance use. Marami pang kailangan gawin para mapabuti ang health sector ng bansa. At ang mga ganitong imbensyon, may tuturing na isang hakbang sa pagbibigay ng mas maayos na serbisyo sa mga nangangailangang pasyente. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang imbensyong ENMEI mula kay mobile journalist Amy Atienza. Amy, ano ang naging inspirasyon ni na Dr. Martinez at Engineer Hate para sa pagbuo ng kanilang automatic resuscitator? Naku, Pops J, napakaganda ng kwento na sinabi nila sa akin kasi nung start daw ng pandemic, mga first few weeks pa lang, nanonood na sila ng balita na madami nga yung na-admit na sa hospital. Tapos may isa daw na pumukaw ng atensyon ni Dr. Joel. So yun daw yung isang elderly na nag-resuscitate ng sarili niya. So wala daw siyang parang company, wala daw parang medical person doon para tumulong sa kanya. So parang naisip nila, kasama na nga din yung mga kaibigan niya as professor, na gumawa nitong resuscitator na makakatulong nga daw kasi parang na-foresee na nila na magtatagal itong COVID-19 pandemic. Okay, Amy, ano ang pinagkaiba nito sa traditional na machine resuscitator? Mas madali bang gamitin itong ENMEI? Yes, kasi Pops J, automatic siya. Pero yung size niya, syempre mas malaki siya kumpara dun sa mga manual or kaya yung mga usual na resuscitator na meron tayo. Pero ang difference din kasi nito, Pops J, locally made daw. So yung mga motor na meron sila, lahat daw yun galing dito sa bansa. Pati daw yung mga base, tsaka yung mga compartments na meron sila. Yun yung maganda doon. And also, yung price na din niya is mas mura nga daw kung titingnan natin in the long run. Amy, sa ngayon ba yung traditional machine, magkano ang bayad kada gamit? Yung traditional machine, Pops J, 4,500 pesos per use yun. Malaki, So, let's say, sabihin na natin na everyday mo siya gagamitin for 30 days, parang medyo mahirap na, malaki na yung gagastusin, no? Yes, Pops J. Pero ito kasi nga, ENMEI na ginawa nila, 200,000 pesos for 5 years na siya magtatagal. So, talagang in the long run, mas makakatipid ka. Yun nga, 4,500 pesos kasi yung parang yung average na nire-recommend ng mga medical professionals pagdating sa paggamit ng mga manual or other machine resuscitators. Pero Amy, ang tanong, ilang taon naman kaya tatagal itong ENMEI device na ito?
Yes, Pops J, nakita nila 5 years. Pero syempre, parang naggagawa pa sila ng developments para mas mapatagal yung Pwedeng buhay. tumagal pa. Kasi as of now, nagpa-formulate din sila ng sustainability plans. At yun nga, currently, kausap nila yung manufacturing company para nga daw mas mapatagal pa yung buhay nitong NME. Ito ba ay available na sa market o nasa dry run stage pa yung produkto mismo? So far, Pops J, may nagawa na silang 5 units at yun nga, tulad nung nasabi ko kanina, magiging available na siya sa market kasi meron na silang kausap na manufacturing company pagdating sa paggagawa at pagpaproduce talaga, yung mass production nitong NME. So ayan na, makikita natin siguro, hopefully by next year talaga magamit na siya ng mga hospitals, hindi lang sa public, kundi sa private hospitals din. Kasi nga, ganda siya. Amy, sabi mo nga, sina Dr. Martinez at Engineer Hate, nakita nila yung pagiging, yung pangangailangan sa resuscitator during the pandemic. Yes, Pero sa ngayon ba, sa mga panahon ngayon, mataas pa rin ang demand dito sa resuscitator? Yes, actually, Pops J, according din sa website ng Department of Health, madami pang may kaso ng COVID-19. Siyempre, hindi na lang siguro binabalita din kasi medyo naging norm na sa atin naging normal na siya. And also sa tuberculosis din, minsan kinakailangan siya. And of course, yung mga ibang may diseases din, kinakailangan nila ng resuscitator. Medyo kulang daw kasi talaga sa supply na meron kasi madalas, Pops J, imported pa yung mga machine resuscitators na ginagamit natin. So with NME nga din, kasi locally made siya, mas mura at mas mapapadali yung transport ng machine mismo. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal, Amy at Shenza.